Ang init ng araw ay humahalik sa kanyang balat habang maingat na iniaayos ni Liwayway ang isang bagong usbong na orchid sa hardin ng hasyenda lumiwanag. Ang bawat dahon, bawat talulot ay kanyang kilala, parang mga anak na kanyang inaaruga. Dito, sa gitna ng namumulaklak na kagandahan, natututunan niyang kalimutan panandalian ang bigat ng kanyang trabaho, ang pasanin ng buhay, at ang mapanghusgang titig ng mga matang nakakakita talang sa kanya bilang isang kasambahay. Ang bahaging ito ng hasyenda, na dati puro damo lamang, ay unti-unting nabuhay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Bawat kulay ay tila nagkukwento ng tahimik niyang pagpupunyagi. Sa hindi kalayuan, ang tunog ng maliit na tawa ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Si Sinag, ang kanyang nag-iisang bituin, ay masayang hinahabol ang isang paru-paro sa pagitan ng mga halaman. Ang inosente nitong sigla ay siyang hangin sa kanyang baga, ang liwanag sa madilim niyang mundo. Para kay Liwayway, si Sinag ay hindi lang anak, kundi ang pinakamalaking pangarap na kanyang pinanghahawakan. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay para sa kinabukasan ng munting Sinag. "Inay, tingnan mo, ang ganda!" Sigaw ni Sinag, hawak ang isang bulaklak na dilaw na dilaw. Ngumiti si Liwayway, ang pagod sa kanyang mukha ay nawala saglit. "Ingatan mo anak, maselan yan," paalala niya habang hinagod ang buhok ng bata. Ang mumunting daliri ni Sinag ay humaplos sa malambot na talulot, ang mga mata nito'y kumikislap sa tuwa. Naramdaman ni Liwayway ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanila, isang pagmamahal na tanging sila lamang ang nakakaalam. Nagpatuloy si Liwayway sa pag-aalaga sa hardin hanggang sa tawagin siya para ihanda ang agahan ng kanyang amo. Nagbago ang simoy ng hangin. Mula sa tahimik na kanlungan, kailangan na naman niyang harapin ang realidad ng hasyenda lumiwanag. Isang realidad na pinamamayanihan ng kapangyarihan at paghamak. Sa maluwag na dining area, tahimik na inilatag ni Liwayway ang mga pato at kubyertos. Ang bawat galaw niya ay maingat, mekanikal. Nakita niya si Lacan Monteverde, ang kanyang amo, na nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, abala sa pagbabasa ng pahayagan. Sa kanyang tabi, si Tala Valeriano, ang nobya ni Lacan at ang magiging asawa sana, ay nakaupo ng tuwid, ang muka ay masama. Ang presensya ni Tala ay tila isang malamig na anino, lumalason sa kahit anong kapayapaan sa loob ng bahay. "Liwayway, nasaan na ang kape ko?" Boses ni Tala, matinis at puno ng pagkamayabang. "Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang aking kape sa umaga? O sadyang napakabagal mo lang talaga?" "Narito na po, Ma'am Tala," sagot ni Liwayway, walang imik. Maingat niyang inilapag ang tasa ng mainit na kape sa harap ni Tala. Ramdam niya ang titig ni Tala sa kanyang likod. Ito ay titig na puno ng paghamak, isang pagtingin na nagpaparamdam sa kanya na mas mababa pa siya sa alikabok. "Tingnan mo ito, Lacan," patuloy ni Tala, hindi man lang tinitingnan si Liwayway. Kahit ang simpleng paglapag ng tasa hindi magawa ng maayos. Ang mga kasambahay ngayon, puro kapabayaan. Hindi umimik si Lacan. Ibinaba niya ang pahayagan. Ang kanyang mga mata ay saglit na sumulyap kay Liwayway bago bumalik kay Tala. May kung anong pagod at pagkairita sa kanyang muka, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakasanayan na ni Liwayway ang ganitong eksena. Para kay Tala, ang pagsigaw at pagpapahiya sa mga katulad niya ay isang libangan. Habang naghahain si Liwayway ng mga pandesal at ensaymada, sinadya ni Tala na itulak ang kanyang siko. Tumilapon ang isang basong gatas at dumampi sa puting damit ni Tala. "Ay!" sigaw ni Tala, nagkunwaring nagulat. "Ano ba yan, Liwayway? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tingnan mo ang ginawa mo sa bagong damit ko. Napakamahal nito, alam mo ba?" Namutla si Liwayway.
Alam niyang sinadya iyon ni Tala. Ang gatas ay unti-unting bumaba sa mamahaling tela na parang isang puting ilog. Patawad po, Ma'am Tala. Linisin ko po kaagad. Linisin. Hindi ito malilinis. Bagong laba ito. Sigaw ni Tala, tumayo at malapit nang itapon ang baso kay Liwayway. Babayaran mo ito. Bawat 5. Hindi mo alam kung gaano kahalaga ang damit na ito sa akin. Naramdaman ni Liwayway ang kirot sa kanyang dibdib. Sa dami ng kanyang sahod, hindi niya kakayaning bayaran ang damit na iyon. Ang mga mata niya ay nagtama kay Lakan na nakatingin sa kanilang dalawa, ang nooy kunot na kunot. Nakita niya sa mga mata ni Lakan ang pagkadismaya, ngunit hindi pa rin ito nagsasalita. Ang katahimikan ni Lakan ay tila isang balaraw na tumusok sa puso ni Liwayway. Pakiramdam niya, nag-iisa siya sa harap ng pagmamalabis ni Tala. Hindi ko po sinasadya, Ma'am Tala. Mahina niyang sambit, yumuko upang simulan ang paglilinis. Ngunit sa kanyang isip, nag-aalab ang isang pangako. Ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Kinagabihan, sa maliit na silid na inilaan para sa kanila sa likod ng hasyenda, mahimbing na, natutulog si Sinag. Ang mahina nitong hininga ay tila musika sa tainga ni Liwayway. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang kanyang mga kamay, na sanay sa paggawa ng mabibigat na gawain, ay maingat na inayos ang kumot ni Sinag. Anak! Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Patawad kung hindi pa nakukuha ni inay ang lahat ng gusto mo. Pero ipinapangako ko. Gagawin ko ang lahat para magkaroon ka ng magandang buhay. Hindi ka magiging katulad ni inay. Mag-aaral ka, makakamit mo ang iyong mga pangarap. Naalala niya ang mga pangarap ni Sinag. Ang makapagtapos ng pag-aaral, ang maging isang guro, ang makakita ng mas malaking mundo sa labas ng mga pader ng hasyenda lumiwanag. Iyon ang kanyang gabay, ang kanyang lakas. Ang scholarship na kanyang pinagpupuyatan ay ang tanging daan patungo sa kalayaan para sa kanyang anak. Kahit ano, kahit sino pa ang humadlang, hindi niya hahayaang may makaagaw sa pangarap na iyon. Habang iniisip niya ang kinabukasan ni Sinag, isang figura ang tahimik na dumaan sa bintana ng kanilang silid. Si Tala. Hindi niya napansin na bukas pala ang bintana at ang bawat salita ni Liwayway ay narinig ng nobya ni Lakan. Nang marinig ni Tala ang tungkol sa scholarship at magandang buhay, isang ngiti ang umusbong sa kanyang mga labi, isang ngiting puno ng pagkamuhi. Ang mga mata niya ay kumislap sa dilim. Hindi kailanman magiging katulad natin. Ang mga alipin, bulong niya sa sarili, puno ng pag-aalinlangan. Hindi kailanman. Ang kanyang tinig ay parang isang lason, sumisingaw sa tahimik na gabi. Nagbabadya ng isang bagong pagsubok para kay Liwayway at sa munting Sinag. Kinabukasan, matapos ang insidente sa hapagkainan, naramdaman ni Liwayway ang pagbabago sa hangin. Mas naging mabigat. Mas mapanuri. Ang bawat utos ni Tala ay may kasamang talim, isang hindi nakikitang patalim na humihiwa sa kanyang dignidad. Ang pangarap na scholarship ni Sinag ang naging kalasag ni Liwayway sa lahat ng ito. Isang umaga, tinawag siya ni Tala sa laundry area. Nakatambak sa isang malaking banyera, ang mga damit na gawa sa pinakamasiselang seda at satin. Ang mga kulay nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit para kay Liwayway, ang mga ito ay simbolo ng panibagong parusa. Gusto kong labhan mo ang lahat ng yan. Utos ni Tala, ang mga braso ay nakapamiwang. Gamit ang iyong mga kamay, walang washing machine, at gamitin mo itong sabon na ito. Itinuro niya ang isang bareta ng matapang na sabon na karaniwang ginagamit sa mga basahan. Gusto kong makita kung gaano ka talaga kasipag. Napatitig si Liwayway sa tambak ng damit.
Ang paglalaba ng mga iyon gamit ang kamay ay hindi lang mahirap. Maaari itong makasira sa mamahaling tela. Alam niyang ito ay isang bitag. Kung masira ang mga damit, siya ang sisisihin. Kung hindi niya sundin, siya ay tatanggalin sa trabaho. Walang siyang pagpipilian. Opo, Ma'am Tala. Sagot niya. Ang boses ay kalmado kahit na ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Maghapon siyang nagkuskos. Ang kanyang mga kamay ay namula at nagkasugat. Ang bawat hibla ng tela ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit sa bawat sakit na nararamdaman, ang imahe ni Sinag ang kanyang nakikita. Ang masayang mukha nito, ang mga pangarap nito. Para sa kanya, sulit ang lahat ng pagod. Nang gabing yon, naramdaman ni Liwayway na mainit ang kanyang anak. Nilagnat si Sinag. Ang pag-aalala ay tila isang malaking alon na humampas sa kanyang dibdib, mas matindi pa sa anumang pagod na kanyang naramdaman. Dinala niya ang bata sa kanilang silid at pinunasan ng maligamgam na tubig. Walang tigil ang kanyang pagbabantay. Ang kanyang mga kamay ay laging nakahawak sa noo ng bata. Inay, masakit po ang ulo ko. Daing ni Sinag, ang mga mata ay nanlalambot. Shh, anak, magpahinga ka lang. Nandito lang si inay. Bulong ni Liwayway. Pinipigilan ang sariling mga luha. Sa ganitong mga pagkakataon, nararamdaman niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Walang ibang masasandalan. Walang ibang mahihingan ng tulong. Sa kabilang bahagi ng hasyenda, hindi makatulog si Lakan. Ang mga salita ni Tala noong umaga, ang pagpapahirap nito kay Liwayway, ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang maging ganon kalupit ang babaeng kanyang pakakasalan. Bumangon siya para uminom ng tubig nang mapadaan siya sa pasilyo na malapit sa silid ng mga kasambahay. Narinig niya ang mahinang pag-iyak at ang boses ni Liwayway na nagpapakalma. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang bukas na pinto. Nakita niya si Liwayway na yakap-yakap si Sinag. Kinakantahan ito ng oyayi habang pinupunasan ang noo. Ang eksenang yon ay tumago sa puso ni Lakan. Nakita niya ang dalisay na pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na hindi niya kailanman nakita kay Tala. Napansin niya ang pagod sa mukha ni Liwayway, ang pamumula ng mga kamay nito. Bigla siyang nakaramdam ng hiya at pagkakasala. Walang ano-ano'y tumalikod si Lakan. Naglakad ng walang ingay pabalik sa malaking bahay. Hindi niya tinawag si Liwayway, hindi siya nagpakita. Ngunit ang imahe ng mag-ina ay nakatatak na sa kanyang isipan. Nagtungo siya sa kanilang malaking medicine cabinet, kumuha ng gamot para sa lagnat ng bata, ilang bitamina, at nagpakuha sa kusina ng mainit na sabaw at prutas. Inilagay niya ang lahat sa isang maliit na bayong at maingat na ipinatong sa tapat ng pinto ng silid ni Liwayway. Saka siya mabilis na umalis na parang isang aninong naglaho sa dilim. Kinaumagahan, pagbukas ni Liwayway ng pinto, natigilan siya nang makita ang bayong. Nagtataka niyang sinilip ang laman nito. Gamot. Pagkain. Sino ang mag-iiwan nito? Napaisip siya. Imposibleng si Tala. Baka isa sa mga kasamahan niya? Ngunit ang mga gamot ay mamahalin at ang prutas ay sariwa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kung sino man ang nagbigay nito, nagpapasalamat siya. Isang munting sinag ng kabutihan sa gitna ng madilim na pagsubok. Lumipas ang ilang araw at magaling na si Sinag. Bumalik si Liwayway sa kanyang mga gawain. Mas naging maingat. Mas naging tahimik. Isang hapon, habang naglilinis sa malawak na library ng hasyenda, hindi niya napigilang huminto at pagmasdan ang libu-libong aklat
na nakahilera sa mga estante. Para sa kanya, ang bawat aklat ay isang pinto patungo sa ibang mundo. Maingat niyang kinuha ang isang luma at makapal na libro. Noli Me Tangere, ang paborito niyang nobela. Binuklat niya ito at nagsimulang magbasa. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa bawat pahina. Sa ilang saglit, nawala siya sa mundo ng hasyenda at napunta sa mundo ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara. Maganda ba ang binabasa mo? Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napatalon sa gulat si Liwayway at mabilis na isinara ang libro. Silakan, nakatayo sa may pinto, nakatingin sa kanya. Hindi galit, kundi puno ng pag-usisa. Sir Lakan, patawad po. Naglilinis lang po ako, sabi niya. Nanginginig ang boses. Alam ko, sagot ni Lakan. Lumapit siya. Ang tinatanong ko ay kung maganda ba ang libro. Itinuro niya ang aklat na hawak ni Liwayway. Tumango si Liwayway. Opo, sir. Ito po ang kwento ng pag-ibig sa bayan at ang paglaban sa kawalang katarungan. Nagulat si Lakan sa sagot niya. Hindi niya inaasahan ang ganong lalim mula sa isang kasambahay. Nabasa mo na ba ito ng buo? Ilang beses na po, sir. Noong nag-aaral pa po ako. Mahina niyang sagot. Tinitigan siya ni Lakan, isang bagong paghanga ang nabubuo sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Liwayway bilang isang utusan lamang, kundi bilang isang babaeng may isip, may damdamin, at may sariling mga pangarap na tinago ng kanyang uniforme. Ang pagbabagong iyon sa pakikitungo ni Lakan ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Tala. Mas lalo itong nagselos, mas lalong nagalit. At sa isang malaking handaan na idinaos sa hasyenda, nakahanap siya ng pagkakataon upang muling ipahiya si Liwayway. Abala si Liwayway sa pagsiserve ng mga inumin sa mga bisita. Dala-dala niya ang isang mabigat na tray na puno ng mga baso ng champagne nang dumaan siya malapit sa kinaroroonan ni Tala. Habang siya ay naglalakad, sinadyang iunat ni Tala ang kanyang paa. Natapilok si Liwayway. Ang tray ay tumagilid. Ang mga baso ay nagsimulang magbagsakan. Napapikit siya. Handa na sa sigaw at kahihiyan na kanyang haharapin. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang. Pinigilan ang kanyang pagbagsak. Napadilat si Liwayway. Mukha ni Lakan ang bumungad sa kanya. Ilang pulgada lang ang layo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nahawakan ni Lakan, hindi lang siya, kundi pati ang tray, na isalba ang lahat ng laman nito. Napatigil ang lahat ng bisita. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanila. Salamat, sir. Bulong ni Liwayway. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Binitawan siya ni Lakan ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Liwayway patungo kay Tala, na ngayon ay nakatayo na may pagkagulat at galit sa mukha. Alam ni Lakan na sinadya iyon. Walang hiya ka! Tanga-tanga! Sigaw ni Tala, itinuturo si Liwayway. Muntik mo nang matapunan ng mga bisita. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho. Ang mga salita ni Tala ay parang isang malakas na sampal. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Tanggal sa trabaho? Paano nasisinag? Paano na ang pangarap niya? Ngunit bago pa man siya makasagot, nagsalita si Lakan. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Sapat na para marinig ng lahat. Hindi siya aalis, si Marinyang sabi. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga bisita at kay Liwayway. Si Liwayway ang pinakamatyaga at tapat sa lahat ng manggagawa rito. Walang sino man ang may karapatang bastusin siya sa sarili kong tahanan.
Ang mga salitang binitawan ni Lakan sa harap ng mga bisita ay umalingaungaw sa buong hasyenda sa mga sumunod na araw. Ang hangin ay naging mas mabigat, napupuno ng tensyon na parang isang lubid na malapit ng mapatid. Nagkulong si Tala sa kanyang silid, ang kanyang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. Si Lakan naman ay naging mas mailap, laging malalim ang iniisip. At si Liwayway, sa gitna ng lahat ay nagpatuloy sa kanyang trabaho. Dala-dala ang isang halo ng takot at isang munting pag-asa. Ang pagtatanggol sa kanya ni Lakan ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Ang isang pusong puno ng puot ay hindi kailanman nananahimik. Isang hapon, habang si Liwayway ay abala sa paglilinis sa loob ng bahay, masayang naglalaro si Sinag sa hardin ng mga orchid. Ang lugar na itinuturing ni Liwayway na kanyang santuwaryo. Hinahabol ng bata ang mga tutubi, ang kanyang maliliit na paa ay maingat na humahakbang sa pagitan ng mga halaman. Sa kanyang pagtakbo, hindi niya sinasadyang masagi ang isang paso. Isang magandang bulaklak ng Banda Sandriana, ang paboritong orchid ni Tala, ang nabali sa tangkay at bumagsak sa lupa. Natigilan si Sinag. Pinulot niya ang nalaglag na bulaklak. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Sakto namang lumabas si Tala mula sa bahay. Ang mukha ay madilim at walang emosyon. Nakita niya ang eksena. Si Sinag na may hawak na sirang bulaklak sa gitna ng hardin. Anong ginawa mo? Ang boses ni Tala ay malamig. Ngunit sa ilalim nito ay may nag-aapoy na galit. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Pero ano nga bang aasahan ko sa isang batang lumaki sa dumi? Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Sinag. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Sigaw ni Tala, ang kanyang pagtitimpi ay biglang gumuho. Lumapit siya sa bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Lahat na lang sinisira ninyo. Ikaw at ang walang kwenta mong ina. Mga salot kayo sa pamamahay na ito. Hinablot ni Tala ang bulaklak mula sa kamay ni Sinag at itinapon ito ng buong lakas. Wala kang karapatang hawakan yan. Wala kang karapatan kahit tumapak man lang sa hardin na ito. Anak ka lang ng alipin. Ang mga salitang yon ay parang lason na tumarak sa puso ng bata. Humagulgol si Sinag. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig sa takot at sakit. Itinaas ni Tala ang kanyang kamay, handang sampalin ang umiiyak na bata. Napaka-iresponsable. Kailangan mong maturuan ng leksyon. Huwag! Isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. Mula sa pintuan ng kusina, tumakbo si Liwayway. Nang buong bilis, ang kanyang muka ay puno ng takot na mabilis na napalitan ng determinasyon. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Tala at ni Sinag, niyakap ang kanyang anak, at hinarap ang galit na si Tala. Huwag ninyong sasaktan ang anak ko, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang na hindi pa kailanman narinig mula sa kanya. At sino ka para utusan ako? Tumawa si Tala ng mapakla. Umalis ka sa dinadaanan ko, Liwayway. Pareho kayong dapat parusahan. Kahit anong gawin ninyo sa akin, tanggap ko. Matatag na sabi ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Pero oras na saktan ninyo ang anak ko, handa akong kalimutan kung sino kayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Tala ang isang Liwayway na hindi niya kilala. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko. Hindi na ito ang babaeng tahimik na tumatanggap ng lahat ng paghamak. Sa harap niya ay nakatayo ang isang ina, isang leona, na handang pumatay para sa kanyang anak. Mas lalong nagalit si Tala sa tapang na ipinakita ni Liwayway. Walang hiya ka! Sigaw niya at sinubukan niyang itulak si Liwayway para maabot si Sinag. Ngunit si Liwayway ay hindi natinag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para protektahan ang bata sa kanyang likuran.
Ang hardin ng mga bulaklak ay naging isang larangan ng digmaan. Isang digmaan ng isang ina para sa dignidad at kaligtasan ng kanyang anak. Tala, tama na. Isang boses, kalmado ngunit may bigat, na parang bakal ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Nakatayo sa may tarangkahan ng hardin si Lakan. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakakita ng lahat. Ang pag-iyak ni Sinag, ang galit ni Tala, at ang hindi matatawarang katapangan ni Liwayway. Lakan. Nautal na, sabi ni Tala. Biglang nagbago ang anyo. Itong babaeng ito, sinisigawan niya ako. At ang anak niya, sinira niya ang paborito kong orchid. Hindi pinansin ni Lakan ang kanyang mga paliwanag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kamay ni Tala na nakataas pa rin, at sa nanginginig na katawan ni Sinag sa likod ni Liwayway. Naglakad siya papalapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa mismong harap ni Tala. Nakita ko ang lahat, sabi niya. Ang boses ay sobrang lamig. Pero Lakan, hindi mo naiintindihan. Ako ang hindi nakakaintindi. Putol ni Lakan. O ikaw ang hindi ko na maintindihan, Tala. Ang manakit ng isang walang kalaban-laban na bata? Yan ba ang babaeng pakakasalan ko? Natahimik si Tala. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkagulat. Umiling si Lakan, isang pinal na desisyon ang mababasa sa kanyang mga mata. Tapos na tayo. 2 salita. Ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na bumagsak sa pagitan nila. Ano? Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Lakan. Sigaw ni Tala. Ang kanyang boses ay puno ng hindi paniniwala at galit. Dahil lang sa isang hamak na katulong at sa anak niya, ipagpapalit mo ako sa kanila? Hindi sumagot si Lakan. Tinalikuran niya si Tala at lumapit kay Liwayway at si Sinag. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng umiiyak na bata. Okay ka lang ba, Sinag? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing. Tumango lang si Sinag habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tumayo si Lakan at hinarap si Liwayway. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng tao sa paligid. Tanging sila na lang dalawa. Nakita niya sa mga mata ni Liwayway ang pasasalamat, ang pagod, at ang takot. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang isang diwa na hindi kayang sirain ng kahit anong paghamak. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang braso ni Liwayway para tulungan itong tumayo ng maayos. Halika na, sabi niya. Pumasok na tayo sa loob. Ang kanyang hawak ay magalang ngunit matatag. Isang pangako ng kaligtasan. Habang marahan niyang inaakay ang mag-ina palayo, naiwan si Tala sa gitna ng hardin, napapaligiran ng mga nasirang bulaklak at ng kanyang gumuhong mundo. Ang kanyang mga sigaw ng galit at pagbabanta ay umalingaw-ngaw sa buong hasyenda, ngunit para kay Lakan, ang mga ito ay ingay na lamang na walang kahulugan. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang 2 taong kanyang piniling protektahan. Ang pag-alis ni Tala sa hasyenda lumiwanag ay hindi naging tahimik. Ito ay naging isang bagyo na nag-iwan ng wasak na relasyon at isang malagim na katahimikan. Ngunit alam ni Lakan na ang katahimikang ito ay isang babala. Ang paghahanda para sa mas malakas na unos na paparating. Hindi nagtagal, dumating ang tawag na kanyang inaasahan. Lakan, kailangan nating mag-usap. Ang boses sa kabilang linya ay kalmado ngunit may bigat at awtoridad. Si Don Raha Valeriano. Nagkita sila sa isang pribadong restaurant sa syudad. Ang lugar ay mamahalin, ang paligid ay elegante. Ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay sapat na para basagin ang lahat ng kristal sa silid.
Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo, Lakan. Simula ni Don Raja, habang marahang iniikot ang alak sa kanyang baso. Ang alyansa ng Monteverde at Valeriano ay hindi lang tungkol sa pag-iibigan ng dalawang bata. Negosyo ito, kapangyarihan. Tinitigan siya ni Lakan, ang kanyang muka ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Hindi ko po itataya ang pangalan ng pamilya ko sa isang babaeng walang puso. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Don Raja. Puso. Sa mundo natin, ang puso ay isang kahinaan. Ang pinag-uusapan natin dito ay reputasyon. At sinira mo ang reputasyon ng anak ko dahil sa isang kasambahay. Sinira niya ang sarili niyang reputasyon. Matigas na sagot ni Lakan. Ang ginawa niya ay hindi katanggap-tanggap. Hindi siya karapat-dapat na maging isang Monteverde. Ibinaba ni Don Raha ang kanyang baso. Ang tunog nito ay tumama sa lamesa. Mag-ingat ka sa iyong mga desisyon, Lakan. Ang isang desisyon na dala ng emosyon ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng isang imperyo. Baka isang araw, pagsisihan mo na ang pinili mo ay ang mga taong walang maibibigay sa iyo. Ang banta ay malinaw, nakatago sa ilalim ng mga salitang puno ng pangaral. Ngunit si Lakan ay hindi natinag. Ang imahe ni Liwayway na buong tapang na pinoprotektahan ang kanyang anak ay mas malakas kaysa sa anumang banta ni Don Raja. Hindi ko po pagsisisihan ang pagpili sa tama, pinalnasabi ni Lakan bago tumayo at iwan ang matanda. Pag-uwi sa hacienda, dala ni Lakan ang bigat ng pag-uusap. Ang mga salita ni Don Raja ay umuulit sa kanyang isip. Pumasok siya sa library, ang lugar kung saan niya huling nakausap si Liwayway. Napatingin siya sa mga libro at bigla niyang naalala ang kanyang ina, si Celeste. Sabi ng lahat, ang kanyang ina ay isang mahinhin at edukadong babae na mahilig magbasa. Ngunit may mga bahagi sa kwento ng kanyang ina na tila kulang, mga pirasong hindi magkakakonekta. Dinala siya ng kanyang mga paa paakyat sa lumang atik ng bahay, isang lugar na bihira niyang puntahan. Maalikabok at amoy luma ang hangin. Sa isang sulok, nakita niya ang isang baul na puno ng mga lumang gamit ng kanyang ina. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang bestida at mga sulat, may nakita siyang isang album ng mga litrato. Binuklat niya ito. Mga litrato ng kanyang ina, noong dalaga pa. Ngunit isang litrato ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang litratong kupas na, kung saan ang kanyang ina ay nakasuot ng isang simpleng uniforme. Ang uniforme ng mga kasambahay ng hasyenda lumiwanag. Nakangiti ito sa litrato, ngunit sa likod ng ngiting iyon, nakita ni Lakan ang isang uri ng pagod, isang uri ng lungkot na pamilyar sa kanya. Natulala si Lakan. Ang kanyang ina, isang kasambahay? Bakit walang nagsabi sa kanya? Bakit ito itinago? Bigla niyang naunawaan. Ang paghamak na nakita niya mula kay Tala, ang pagmamaltrato nito kay Liwayway, malamang ay naranasan din ito ng kanyang ina. Ang katotohanan ito ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang laban ni Liwayway ay naging mas personal para sa kanya. Sa kabilang dako, ginawa ni Liwayway ang lahat para iwasan si Lakan. Tuwing makikita niya ito sa pasilyo, yumuyuko siya at nagmamadaling lumakad. Tuwing kinakausap siya ni Ting, ito, simple at maikli lamang ang kanyang mga sagot. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat, ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba. Ang pagiging malapit sa amo ay isang panganib. Ang pamilya Valeriano ay makapangyarihan. Anumang oras, maaari silang gumanti. At sa kanilang pagganti, sino ang unang tatamaan? Sila ni Sinaga? Ang pangarap niyang scholarship para sa anak ay maaaring maglaho na parang bula. Ang atensyon ni Lakan. Kahit na ito ay mabuti, ay isang complication na hindi niya kailangan. Isang gabi, habang kausap niya sa telepono ang kanyang pinsan mula sa probinsya,
Hindi niya napigilan ang sarili na ilabas ang kanyang mga alalahanin. "Pinsan, natatakot ako," sabi niya. Ang boses ay mahina para hindi marinig ni Sinag na natutulog sa tabi niya. "Napakalaki ng gulo na pinasok ko. Ang pamilya Valeriano. Alam mo naman ang ginawa nila sa atin noon." Naglalakad si Lakan sa pasilyo patungo sa kanyang opisina nang marinig niya ang boses ni Liwayway mula sa bahagyang bukas na pinto ng kusina. Huminto siya, hindi dahil sa gusto niyang makinig, kundi dahil narinig niya ang isang pamilyar na pangalan. "Oo, pinsan." Patuloy ni Liwayway sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Sila, ang pamilyang Valeriano. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa atin. Ang lupain ni Itay, ang maliit nating negosyo. Inagaw nila ang lahat. At ngayon, kalaban ko na naman sila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko." Napatigil si Lakan. Ang mga salita ni Liwayway ay tumama sa kanya na parang kidlat. Valeriano. Hindi lang ito tungkol sa pag-aaway ni Tala at Liwayway. May mas malalim na sugat. Isang kasaysayan ng panloloko at pang-aapi. Ang pangalan ng pamilya na muntik na niyang maging kabiyak ay ang parehong pangalan na sumira sa pamilya ng babaeng nagsisimula ng mapalapit sa kanyang puso. Hindi ito nagkataon lamang. Napatingin siya sa direksyon ni Liwayway. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Naintindihan na niya ngayon ang lahat. Ang tapang ni Liwayway, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang determinasyon. Lahat ng ito ay nagmula sa isang nakaraan na puno ng sakit na kagagawan ng iisang pamilya. At sa sandaling iyon, alam ni Lakan na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya o sa kanyang ina. Ito ay laban na rin para kay Liwayway. Ang mga salitang narinig niya mula kay Liwayway ay nag-iwan ng malalim na marka sa isipan ni Lakan. Hindi na ito simpleng hinala lamang. Ito ay isang katotohanang kailangan niyang harapin. Kinabukasan, ipinatawag niya ang pinakamatanda at pinakapinagkakatiwalaang katiwala ng hasyenda, si Mang Nestor, na kasalukuyan ng retirado ngunit nakatira pa rin sa isang maliit na bahay sa lupain ng mga Monteverde. Nagkita sila sa isang maliit na kubo sa tabi ng ilog. Malayo sa mga matang mapanghusga. Si Mang Nestor, na may puti ng buhok at mga guhit ng panahon sa mukha, ay tinitigan si Lakan na may halong paggalang at pag-aalala. "Ano po ang maipaglilingkod ko, Sir Lakan?" tanong ng matanda. "Mang Nestor, gusto kong malaman ang totoo tungkol kay Mama." Diretsahang sabi ni Lakan. Ang totoong buhay niya dito sa hasyenda. Bumuntong hininga si Mang Nestor. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. "Ang iyong ina, si Ma'am Celeste, isa siyang napakabuting tao. Matalino, masipag. Ngunit ang buhay niya ay hindi naging madali. Nalaman kong naging kasambahay din siya dito," sabi ni Lakan. Pinagmamasdan ang reaksyon ng matanda. Tumango si Mang Nestor. "Oo, bago sila nagpakasal ng iyong ama. Doon sila unang nagkakilala. Ngunit kahit noong naging asawa na siya ng Don, marami pa ring pagsubok ang kanyang hinarap. May mga tagalabas na hindi matanggap ang kanyang pinagmulan. Binigyan nila siya ng matinding pressure, mga pagbabaanta na nakatago sa mga ngiti." "Sino ang mga tagalabas na ito?" tanong ni Lakan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog. Umiling ang matanda. "Hindi ko maaaring pangalanan, sir. Mapanganib. Ngunit kung gusto mong malaman ang katotohanan, hanapin mo sa kanyang mga lumang gamit. May mga bagay doon na hindi niya kailanman ipinakita kahit kanino. Ang mga sulat, ang kanyang lumang diary, doon mo matatagpuan ang mga sagot." Ang mga salita ni Mang Nestor ay isang susi. Isang susi na magbubukas sa isang pinto na matagal nang nakasara. Nagpasalamat si Lakan at umalis. Dala ang isang bagong determinasyon. Samantala, sa kanyang maliit na silid, nag-aalala si Liwayway.
Ang pagiging malapit niya sa gulo ay nagdulot sa kanya ng matinding takot para sa kinabukasan ni Sinag. Sa kanyang pag-aayos ng kanilang mga gamit, natagpuan niya ang isang maliit at lumang kahon na puno ng mga alaala ng kanyang ina. Dati niya itong hindi pinapansin. Ngunit ngayon, tila may kung anong nagtulak sa kanya na buksan ito. Sa loob, may mga litratong kupas na, mga lumang resiboy, at isang bigkis ng mga sulat na nakatali ng laso. Binuksan niya ang isa. Sulat ito ng kanyang ina para sa kanyang ama. Habang binabasa niya ang mga salitang puno ng pagmamahal, isang pangungusap ang kumuha ng kanyang atensyon. Mahal ko, malapit na nating makuha ang titulo ng lupa. Pumayag na ang malaking landlord sa alok natin. Kailangan na lang nating pirmahan ang mga papeles sa opisina ng mga Valeriano sa susunod na linggo. Valeriano. Nabitawan ni Liwayway ang sulat. Ang pangalan ay parang isang dagundong ng kulog sa tahimik na silid. Ang matagal na niyang hinala, ang mga pira-pirasong kwento ng kanyang mga kamag-anak ay biglang nabuo. Hindi lang sila simpleng nalugi sa negosyo. Sila ay niloko. At ang pangalang Valeriano ang nasa likod ng lahat. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik, sariwa at masakit. Kinabukasan, habang nagdidilig si Liwayway ng mga halaman sa hardin, nilapitan siya ni Lakan. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim. Isang halo ng simpatya at determinasyon. Liwayway, tungkol sa scholarship ni Sinag. Simula niya. Gusto kong formal na ialok ang tulong ng Monteverde Foundation. Sasagutin namin ang lahat ng kanyang pag-aaral hanggang kolehiyo. Natigilan si Liwayway. Ito ang pangarap niya para sa anak. Ngunit ang pagtanggap nito ngayon, sa gitna ng lahat ng nangyayari, ay tila isang pagsuko ng kanyang dignidad. Nagpapasalamat po ako, Sir Lakan. Pero umiling siya. Kaya ko pong pag-ipunan ng pag-aaral ng anak ko. Hindi ko po kailangang umasa sa iba. Hindi ito pag-asa, Liwayway. Ito ay tulong. Giit ni Lakan, ang kanyang boses ay malumanay. Nakikita ko kung gaano ka kasipag, kung gaano mo kamahal ang iyong anak. Karapat-dapat kayo sa tulong na ito. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa puso ni Liwayway. Nagpapasalamat siya, ngunit ang kanyang pride ay hindi basta-basta matitinag. Salamat po talaga, sir. Pero mas gugustuhin ko pong makamit ito sa sarili kong pagsisikap. Napangiti si Lakan sa kanyang sagot. Isang ngiting puno ng paghanga. Hinahangaan kita, Liwayway, ang iyong tibay ng loob, ang iyong dignidad. Kahit anong pagsubok ang dumating, hindi mo ito isinusuko. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Naging mas personal. Naaalala ko sa iyo ang aking ina. Si Mama. Marami rin siyang pinagdaanan. Sa mga oras na yon, habang nag-uusap sila, hawak ni Liwayway ang isa sa mga litratong nakita niya sa kahon. Isang litrato ng kanyang ina na nakatayo kasama ang isang babae sa hardin ng hasyenda. Ang babae ay maganda at mukhang pamilyar. Ito ay si Celeste, ang ina ni Lakan. Ngunit sa likod nila, sa may anino, ay may isang binatang nakatayo. Ang muka ay bahagyang natatakpan ng dilim, ngunit ang tindig ay hindi maipagkakaila. Isang mas batang Lakan. Mẹ tôi cũng từng là người giúp việc ở đây vào đám hiểm. Daily Liwayway, sabi ni Lakan. Ang kanyang mga salita ay tila isang bulong na nagmumula sa nakaraan. At sa tingin ko, pareho kayo ng pinagdaanan. Napatitig si Liwayway sa litrato, pagkatapos ay kay Lakan. Ang mga salita ni Lakan ay tumama sa kanya, kasabay ng kanyang natuklasan sa litrato. Ang kanyang ina at ang ina ni Lakan.
Magkakilala. Hindi lang sila pareho ng pinagdaanan. Ang kanilang mga landas ay literal na nag-cruise sa parehong lugar sa parehong panahon. At ang anino ng nakaraan ay hindi lang tungkol sa mga Valeriano. Ito ay isang nakaraan na magkadugtong. Isang sikretong hindi pa niya lubusang nauunawaan. Ang pagkatuklas sa koneksyon ng kanilang mga ina ay nagbukas ng isang bagong pinto sa pagitan ni Nenowo, Liwayway at Lakan. Hindi na lamang ito tungkol sa relasyon ng amo at kasambahay. Ito ay naging isang ugnayan ng dalawang kaluluwang pinagbigis ng nakaraan. Ang dating pag-iwas ni Liwayway ay napalitan ng maingat na pag-usisa at ang paghanga ni Lakan ay lumalim patungo sa isang damdaming hindi niya pa nararamdaman dati. Nagsimulang maging bahagi ng araw-araw na buhay ni Lakan ang mag-ina. Sa hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, madalas niya silang natatagpuan sa hardin. Si Sinag, na dati takot sa kanya ay unti-unti nang nasanay sa kanyang presensya. Isang araw, nakita ni Lakan si Sinag na nahihirapan sa kanyang assignment sa math. Lumapit siya at umupo sa tabi ng bata sa damuhan. Kailangan mo ba ng tulong? Tanong niya, ang boses ay malambing. Nag-aalangang tumango si Sinag. Sa tulong ni Lakan, ang mga numerong dati nakakalito ay naging simple at madaling intindihin. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Liwayway ang eksena. Ang imahe ng makapangyarihang si Lakan Monteverde na matiyagang nagtuturo sa kanyang anak ay nagdulot ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Sa mga sandaling iyon, hindi siya amo. Siya ay isang taong may busilak na puso. Isang araw, kailangang pumunta ni Liwayway sa bayan ng Hiraya para bumili ng mga gamit para sa hasyenda. Inalok ni Lakan na ihatid siya. Habang nasa biyahe, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi nakakailang, kundi puno ng mga hindi masabing salita. May mga bagay akong nalaman tungkol kay Mama, biglang sabi ni Lakan. Lakan, bumasag sa katahimikan. Mga bagay na itinago sa akin. Tungkol sa paghihirap niya at sa mga taong nagpahirap sa kanya. Tumingin si Liwayway sa kanya, nakikinig. At sa tingin ko siyang, ang mga taong iyon ay may kaugnayan din sa pamilya mo. Patuloy ni Lakan, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ang kanyang atensyon ay nasa babaeng katabi niya. Hindi sumagot si Liwayway, ngunit ang kanyang katahimikan ay isang kumpirmasyon. Ramdam ni Lakan ang bigat na daladala nito. Nang makarating sila sa palengke, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmadali silang sumilong sa ilalim ng isang maliit na tindahan. Ang mga tao ay nagkakagulo, ngunit sa kanilang munting espasyo, tila huminto ang oras. Dahil sa sikip, ang kanilang mga balikat ay nagdikit. Ang kanilang mga kamay ay aksidenteng naglapat. Isang kuryente ang tila dumaloy mula sa dulo ng mga daliri ni Lakan patungo sa buong katawan ni Liwayway. Pareho silang natigilan. Dahan-dahan. Itinaas ni Liwayway ang kanyang tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Sa gitna ng ingay ng ulan at ng palengke, tanging ang tibok ng kanilang mga puso ang kanilang naririnig, ang mga pader na kanilang itinayo. Ang agwat sa estado ng buhay, ang takot, ang pag-aalinlangan, ay unti-unting gumuho sa isang simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay. Mabilis na binawi ni Liwayway ang kanyang kamay, ang kanyang mukha ay namula. Ngunit ang init ng sandaling iyon ay nanatili. Isang alaalang hindi na mabubura. Samantala, sa isang marangyang opisina sa syudad, ang bagyo ay nasa ibang anyo. Si Tsala Valeriano, kasama ang kanyang amang si Don Raha, ay pinapanood ang isang balita sa telebisyon. Isang kilalang business mogul ang pinupuri dahil sa kanyang mga bagong proyekto. Tingnan mo yan, Tala.
Sabi ni Don Raha. Ang boses ay malamig. Kapangyarihan, respeto, yan ang mga bagay na inagaw sa iyo ng isang hamak na katulong. Hindi pa tayo tapos, Papa. Sagot ni Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ako papayag na ako ang magmukhang talunan. Tama, sabi ni Don Radya at kinuha niya ang telepono. Oras na para ipaalala sa mga Monteverde kung sino ang hindi nila dapat binabangga. Sa susunod na araw, nagsimula ang pag-atake. Isang kilalang society columnist na matalik na kaibigan ni Tala ay nagsulat ng isang artikulo. Hindi nito pinangalanan sina Liwayway o Lakan, ngunit ang mga detalye ay malinaw. Isinulat nito ang tungkol sa bisa, isang mayamang tagapagmana na biktima ng isang mapanlinlang na kasambahay, isang gold digger, na ginagamit ang anak nito para mangakit at umangat sa buhay. Ang artikulo ay mabilis na kumalat online. Ang mga komento ay puno ng panghuhusga at masasakit na salita. Bagamat walang pangalan, alam ng mga taga-hacienda, lumiwanag kung sino ang tinutukoy. Narinig ni Lakan ang balita mula sa kanyang abogado. Ang kanyang dugo ay kumulo sa galit. Agad niyang hinanap si Liwayway. Nakita niya ito sa may hardin, umiiyak habang nakatingin sa kanyang cellphone, binabasa ang mga masasakit na komento. Liwayway. Tawag niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Totoo po ba ang sinasabi nila, sir? Tanong ni Liwayway. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. Isa lang po ba akong manggagamit sa tingin nila? Nilapitan siya ni Lakan. Huwag kang maniwala sa kanila. Alam ko ang totoo. Alam ko kung sino ka. Pero paano na po si Sinag? Ang scholarship niya? Paano kung maniwala sila? Hindi ko sila hahayaang saktan ka. O si Sinag. Maring sabi ni Lakan. Ipaglalaban kita. Ipaglalaban ko kayo. Ipinakita niya kay Liwayway ang natuklasan niya tungkol sa koneksyon ng Valeriano sa nakaraan ng kanyang ina. Kung paano ang mga ito ay laging nagdudulot ng sakit sa mga taong walang kalaban-laban. Ito ay hindi lang tungkol sa atin ngayon, Liwayway. Ito ay tungkol din sa kanila noon. At hindi ako papayag na maulit ang kasaysayan. Ang kanyang mga salita ay puno ng determinasyon. Ngunit sa likod ng tapang na iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Liwayway. Dahil sa sandaling iyon, isang text message ang dumating sa kanyang telepono. Mula ito sa eskwelahan ni Sinag. Good day, Miss Zamora. We regret to inform you that, upon further review, the scholarship application for your daughter, Sinag Zamora, has been denied due to concerns regarding the family's moral character, based on recent public information. The school board has decided to revoke the initial offer. We are sorry for any inconvenience. Ang pangarap, ang nag-iisang pag-asa, gumuho sa isang iglap. Nabitawan ni Liwayway ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Ang sakit ay napakalaki. Tila sinasakal siya. Naramdaman niya ang mga braso ni Lakan na sumalo sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit habang siya ay humahagulgol. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay pumuno sa hangin. Nagsimula na ang tunay na digmaan. Ang pagtangis ni Liwayway sa hardin ay isang tunog ng purong dalamhati. Ang bawat hikbi ay tila isang piraso ng kanyang puso na nababasag. Ang scholarship ni Sinag, ang nag-iisang tulay na kanyang itinatayo para sa kinabukasan ng anak, ay ginuho ng walang awang kapangyarihan ng mga Valeriano. Naramdaman ni Lakan ang panginginig ng katawan nito sa kanyang mga bisig at isang galit na hindi niya pa naramdaman dati ang umakyat sa kanyang lalamunan.
Ito ay hindi na lamang isang simpleng alitan. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Kinabukasan, sa kabila ng payo ni Lakan na manatili na lang sa hasyenda, nagpumilit si Liwayway na puntahan ang eskwelahan ni Sinag. Kailangan niyang marinig ang dahilan mula mismo sa kanila. Kailangan niyang subukang ipaglaban ang pangarap ng kanyang anak. Pagdating niya sa opisina ng prinsipal, ang dating magiliw na pagbati sa kanya ay napalitan ng isang malamig at formal na pakikitungo. Ang mga ngiti ay pilit, ang mga mata ay mapanghusga. Habang naghihintay siya sa labas, naramdaman niya ang mga bulungan at titig ng ibang mga magulang na naroroon. Tinitingnan siya nila mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang dumi na hindi dapat naroroon. Miss Zamora, sabi ng prinsipal, isang babaeng nasa edad at 50 na may suot na salamin. Ang kanyang boses ay walang emosyon. The school board's decision is final. We have a reputation to protect. Hindi kami maaaring maugnay sa anumang uri ng iskandalo. Iskandalo? Hindi makapaniwalang tanong ni Liwayway. Pero lahat ng yon ay kasinungalingan. Gawa-gawa lang para sirain ako. Ang anak ko po ang pinag-uusapan dito. Isang bata na nangangarap. I understand your sentiment, Miss Zamora. Ngunit ang desisyon ay hindi na mababago. Sabi ng prinsipal, halatang ayaw nang pahabain pa ang usapan. Marami pang ibang eskwelahan dyan. Lumabas si Liwayway mula sa eskwelahan na dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang kahihiyan ay masakit, ngunit ang sakit ng pagkabigo para sa kanyang anak ay doble ang kirot. Talo na ba siya? Ang sagot ay dumating pag-uwi niya. Isang formal na sobre ang naghihintay sa kanya sa kanyang silid. Galing ito sa isang kilalang law firm sa syudad. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob ay isang mahabang liham, puno ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan. Ngunit ang mga pangunahing salita ay malinaw na parang isang sampal sa kanyang muka. Formal petition to declare Miss Liwayway Zamora an unfit mother. Allegations of moral turpitude and questionable character. Seeking temporary custody of the minor, Sinag Zamora, to be placed under the care of a more suitable guardian. Nabitawan niya ang sulat. Ang papel ay marahang lumapag sa sahig. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hindi makahinga. Ang scholarship ay isa lang pala simula. Ang tunay nilang target ay si Sinag. Gusto nilang kunin ang kanyang anak, ang kanyang buhay. Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ito na ang pinakamasahol niyang bangungot. Ang pag-atake ay hindi na sa kanyang dignidad, kundi sa kanyang pagkatao bilang isang ina. Narinig ni Lakan ang kanyang sigaw at mabilis siyang pinuntahan. Nakita niya si Liwayway na nakaluhod sa sahig, umiiyak ng walang tunog, habang nakaturo sa sulat. Dinampot ni Lakan ang papel at binasa ito. Ang kanyang muka ay unti-unting nagbago, mula sa pag-aalala, naging pagkabigla, at nauwi sa nag-aalab, nagalit. Mga demonyo sila. Bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay kusang kumuyom. Sa sumunod na 2 araw, ginamit ni Lakan ang lahat ng kanyang koneksyon. Tinawagan niya ang pinakamagagaling na abogado sa bansa. Ngunit ang sagot na kanyang natanggap ay pare-pareho. Mahirap ang laban na ito, Lakan. Sabi ng kanyang pangunahing abogado sa telepono. Malakas ang kapit ni Don Raha sa korte at sa media. Ang naratibo ay naisulat na. Ikaw ang mayamang bilyonaryo na iniwan ang disenteng nobya para sa isang kasambahay. Siya ang biktima. Mahirap baliktarin yan. Sa bawat tawag, mas lalong nararamdaman ni Lakan ang pagiging inutil. Ang kanyang pera,
Ang kanyang kapangyarihan ay tila walang silbi laban sa isang sistemang kontrolado ng mga taong tulad ni Don Raja. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kawalan ng kapangyarihan. Gabi na nang puntahan niya si Liwayway sa hardin. Nakaupo ito sa isang bangko, nakatingin sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang dating liwanag ng pag-asa ay tila tuluyan nang namatay. Umupo si Lakan sa tabi niya. Hindi ako susuko, Liwayway. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liwayway. Paano po tayo lalaban, Sir Lakan? Sila ang may hawak ng lahat. Ako, wala. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang desperasyon, tila may bumigay sa loob ni Liwayway. Tumingin siya kay Lakan. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang matagal ng kinikimkim. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi na pira-piraso. Ang buong kwento. Ang tungkol sa maliit nilang lupain sa probinsya na ipinundar ng kanyang mga magulang. Ang tungkol sa tiwalang ibinigay nila kay Don Raja Valeriano, isang investor na nangako ng kaunlaran. Ang tungkol sa mga pekeng dokumento, sa biglaang pagkawala ng titulo at sa paunti-unting pagkaubos ng kanilang kabuhayan hanggang sa wala nang natira. Ang sakit na iyon ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama. Habang nagsasalita si Liwayway, ang mga piraso ng puzzle sa isip ni Lakan ay nagkadugtong-dugtong. Ang kwento ni Liwayway, ang mga lihim ng kanyang ina, ang pagiging malupit ng mga Valeriano. Lahat ay konektado. Iisang ahas ang tumuklaw sa kanilang mga pamilya. Hindi lang ito laban mo, Liwayway, sabi ni Lakan. Ang kanyang boses ay puno ng isang bagong tuklas na determinasyon. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng pangako. Laban din ito ng mga Monteverde. Laban ko ito para sa aking ina. Ipagtatanggol kita, ipagtatanggol natin si Sinag. At kung gusto nating manalo, kailangan natin ang bawat sandata na mayroon tayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang kanyang mga salita ay seryoso at walang bahid ng pagbibiro. Ang kanyang desisyon ay pinal. Isang radikal na solusyon sa isang desperadong sitwasyon. Magpakasal tayo. Ang mga salitang magpakasal tayo ay lumutang sa malamig na hangin ng gabi na parang isang panaginip na hindi ka panipaniwala. Napatitig si Liwayway kay Lakan. Ang kanyang isip ay blangko. Ang ingay ng mga kuliglig sa paligid ay biglang naging bingi. Ito ba ay isang biro? Isang desperadong mungkahi? O isang bagay na mas malalim pa? Aha. Ano po ang sinasabi ninyo, Sir Lakan? Nauutal niyang tanong. Umaatras ng isang hakbang na tila na paso. Hindi kumurap si Lakan. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang kanyang mukha ay matatag. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay ni Liwayway para pigilan ito sa paglayo. Narinig mo ako, Liwayway. This is not just a suggestion. This is a strategy. This is our best weapon. Isang sandata. Ulit ni Liwayway. Ang kanyang boses ay puno ng pagkalito. Ang kasal. Hindi po ito isang laro. Sagrado po ito. Alam ko, maring sabi ni Lakan. At hindi ko ito ginagawang laro. Pakinggan mo ako. Hinila niya ito ng marahan papunta sa isang bangko sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Liwayway. Ang petisyon na inihain nila laban sa iyo ay nakasalalay sa ideya na ikaw ay isang unfit mother dahil sa iyong estado sa buhay at sa mga iskandalong gawa-gawa nila. Ngunit, kung ikaw ay magiging asawa ko, kung ikaw ay magiging isang Monteverde, ang lahat ng iyon ay mawawalan ng bisa. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng luhika. Bilang asawa ko,
Ang anumang atake sa iyo ay magiging atake sa pamilya Monteverde. Ang kanilang mga paratang tungkol sa iyong moral character ay magiging katawa-tawa sa harap ng batas kung ang asawa mo ay isa sa mga pinakarespetadong negosyante sa bansa. Mapoprotektahan natin si Sinag. Maibibigay natin sa kanya ang lahat ng seguridad na kailangan niya. Ang kapangyarihan nila ay nagmumula sa pera at impluensya. Kung pagsasamahin natin ang katotohanan mo at ang resources ko, masihigit tayo sa kanila. Habang nagsasalita sila unti-unting nauunawaan ni Liwayway ang plano. Ito ay isang alyansang pangyera, isang kasunduan para sa kaligtasan. Ngunit habang lumilinaw ang lohika, mas lalong bumibigat ang kanyang puso. Pero, Sir Lacan, sabi niya, ang kanyang tingin ay nasa lupa. Inupo ako para pakasalan ninyo. Isa lang po akong kasambahay. Ang sasabihin po ng mga tao, ang pamilya ninyo, sisirain ko lang po ang pangalan ninyo. Ang bawat salita ay puno ng sakit ng kanyang kalagayan. Ang pader na laging nakaharang sa pagitan nila. Hindi ko po hahayaang masira ang reputasyon ninyo dahil lang sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Lacan ang baba ni Liwayway gamit ang kanyang daliri. Pinilit itong tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang amo o isang strategist. Ang mga ito ay puno ng isang damdamin na mas malalim pa. Sa tingin mo ba ay pangalan ko lang ang inisip ko? Tanong niya. Ang kanyang boses ay naging malambing. Liwayway, sa loob ng maraming taon ang buhay ko ay umikot sa negosyo, sa mga kontrata, sa mga expectations ng ibang tao. Nakalimutan ko na kung ano ang tunay na mahalaga. Ngunit, nang makilala kita, ipinaalala mo sa akin. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas, ang lakas na bumangon sa kabila ng lahat. Ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na dignidad, ang dignidad na hindi nabibili ng pera. At ipinakita mo sa akin kung ano ang tunay na pagmamahal, ang pagmamahal ng isang ina na handang isakripisyo ang lahat. Huminto siya saglit. Ang kanyang hinilalaki ay marahang humaplos sa pisngi ni Liwayway. Hindi ito sakripisyo, Liwayway. Ito ay pagpili. Pinipili kita. Dahil sa maikling panahon na nakilala kita, mas higit ka pang naging totoo kaysa sa lahat ng taong nakasalamuha ko sa buong buhay ko. Natulala si Liwayway. Ang mga salitang iyon, hindi niya inaasahan. Hindi ito bahagi ng plano. Ito ay isang pagtatapat. Ang init ng kanyang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya pa naramdaman dati. Bumalik siya sa kanyang silid ng gabing iyon. Nagulong-gulo ang isip. Ang alok ni Lacan ay isang lubid na inihagis sa kanya habang siya ay nalulunod. Ngunit ang pagkapit dito ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang mundo na hindi kanya, isang mundo na tiyak na huhusgahan siya. Naupo siya sa tabi ng natutulog na si Sinag. Hinaplos niya ang buhok nito. Ang mukha ng bata ay payapa, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa buhay ng kanyang ina. Para sa batang ito, gagawin niya ang lahat. Ngunit tama ba na isama si Lacan sa kanilang gulo? Habang nag-iisip siya, biglang gumalaw si Sinag sa kanyang pagkakatulog. Dumilat ito ng bahagya, ang mga mata ay antok pa. Inay, bulong nito. Bakit po kayo umiiyak? Mabilis na pinunasan ni Liwayway ang kanyang mga luha. Wala ito, anak. Matulog ka na. Inay, sabi ulit ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng inosenteng tanong. Magiging okay po ba tayo? Ang simpleng tanong na iyon ang tumagos sa lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Iyon ang tanging tanong na mahalaga. Magiging okay ba sila? Kung wala siyang gagawin, alam niya ang sagot. Hindi. Kinabukasan, hinanap niya si Lacan.
Nakita niya itong nakatayo sa may balkonahe, nakatingin sa pagsikat ng araw. Naglakad siya papalapit, ang kanyang puso ay determinado na. "Sir Lakan," tawag niya. Lumingon si Lakan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Liwayway. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang matatag na desisyon. "Pumapayag po ako," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Naghintay siya ng isang sandali bago idinugtong ang kanyang kondisyon. Ang kanyang mga salita ay puno ng bigat at dignidad. "Pumapayag po akong magpakasal sa inyo, pero sa isang kondisyon." Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Lakan. "Kung magpapakasal tayo, Lakan, hindi ako magiging palamuti lang sa tabi ninyo o isang taong kailangan ninyong protektahan. Magkasama tayong lalaban bilang magkapantay para sa atin, para kay Sinag, at para sa katotohanan." Isang ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Lakan. Isang ngiting puno ng paghanga at pagmamahal. Huminga ng malalim si Liwayway at sinabi ang kanyang pangwakas na pangako. Isang panunumpa na mas matibay pa sa anumang kontrata. "At ipapangako ko, hindi ka magsisisi sa akin. Walang ingranding selebrasyon, walang daan-daang bisita, walang marangyang kasuotan." Ang kanilang kasal ay gininanap sa loob ng isang tahimik na opisina ng isang hukom, isang matalik na kaibigan ng pamilya Monteverde na mapagkakatiwalaan. Ang mga saksi lamang ay si Sinag, na masayang hawak-hawak ang kamay ng kanyang ina, at si Mang Nestor, na may kimkim na luha ng galak sa kanyang mga mata. Nakatayo si Liwayway sa tabi ni Lakan, suot ang isang simpleng puting bestida na binili nila noong nakaraang araw. Hindi ito ang kasal na pinangarap niya nung bata pa siya, ngunit habang nakatingin siya kay Lakan, na nakatitig sa kanya na may paggalang at isang damdaming hindi maipaliwanag, naramdaman niyang ito ay mas totoo at mas makahulugan kaysa sa anumang seremonya. Nang oras na para sa kanilang panunumpa, hindi sila gumamit ng mga tradisyonal na salita. Sa halip, ang kanilang mga binitawang pangako ay isang salamin ng kanilang pinaglalaban. Sa harap ng batas at ng mga taong mahalaga sa atin, simula ni Lakan, hawak ang mga kamay ni Liwayway. "Ipinapangako kong poprotektahan ka, si Sinag, at ang iyong karapatan. Ibibigay ko ang aking lakas, ang aking pangalan, para sa ating laban. Hindi kita pababayaan." Tumingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at isang bagong tuklas na pagmamahal. "At ipinapangako ko," sagot niya. Ang kanyang boses ay matatag. "Natatayo ako sa iyong tabi, hindi bilang isang taong pinoprotektahan, kundi bilang iyong katuwang. Ibibigay ko ang aking katapatan at ang aking tapang. Magkasama nating haharapin ang lahat, Lakan. Magkasama nating hahanapin ang katarungan." Tanong sabihin ng hukom na maaari na niyang halikan ang nobya, marahan na itinaas ni Lakan ang belo ni Liwayway at hinalikan ito sa noo. Isang halik na puno ng paggalang, isang selyo sa kanilang alyansa, isang selyo sa kanilang pag-iibigan. Pag-uwi nila sa hasyenda, ang papel ng kasal ay hindi lang isang dokumento. Ito ang kanilang unang baluti sa digmaan. Ngayon, opisyal na siyang si Liwayway Zamora Monteverde. Ngunit alam nilang hindi ito sapat. Kailangan nila ng ebidensya ng mga sandatang wawasak sa imperyo ng kasinungalingan ng mga Valeriano. Bumalik si Lakan sa attic, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon na siyang partikular na hinahanap. Hinanap niya ang diary na binanggit ni Mang Nestor. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang damit, sa isang maliit at nakatagong kompartimento ng bahol, nakita niya ito. Isang maliit na leather-bound journal, marupok na sa katagalan. Umupo siya sa sahig na maalikabok at sinimulang basahin.
Ang bawat pahina ay isang bintana sa kaluluwa ng kanyang ina. Nakasulat doon ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pag-ibig sa ama nilakan. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nagbabago ang tono. Nandoon ang sakit ng panghuhusga, ang bigat ng pagiging isang tagalabas sa mundo ng mayayaman. At pagkatapos, lumitaw ang pangalan ni Don Raha Valeriano. Binantaan na naman ako ni Arvedino ngayon, sulat ni Celeste sa isang entry. Sabi niya, kung hindi ko raw kukumbinsihin si Ricardo na pumasok sa negosyo niya, may ilalabas siyang mga kwento tungkol sa nakaraan ko. Alam niya kung paano ako saktan. Sa isa pang entry, sinadya niyang ipahiya ako sa harap ng mga amiga ko. Nagtanim siya ng maling impormasyon tungkol sa akin. Nararamdaman kong unti-unti niya akong sinisiraan sa sarili kong asawa. Ang sakit. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang huling mga entry. Detalyado nitong isinalaysay kung paano si Don Raha ang nagpakalat ng isang malisyosong tsismis na naging sanhi ng isang malaking iskandalo na nagdulot sa kanya ng matinding depresyon. At sa isang maliit na tala sa gilid ng huling pahina, isang pangungusap ang tumusok sa puso ni Lakan na parang isang punyal. Nakuha na niya ang gusto niya mula sa mga Zamora. Isang maliit na lupain, sabi niya. Kawawa naman sila. Mga biktima rin sila ng kasakiman niya. Zamora. Kasabay nito, sa library, muling binuklat ni Liwayway ang kahon ng kanyang ina. Ngayon hindi na lang mga sulat ang kanyang tinitingnan. Hinahanap niya ang anumang dokumento. At natagpuan niya ito, nakatago sa ilalim ng isang lumang litrato. Isang kulubot na kopya ng isang deed of sale. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ng kanyang ama bilang nagbenta. At ang pangalan ni Don Raja Valeriano bilang bumili. Ang presyo. Isang halagang napakaliit, halos isang insulto, para sa isang lupain na nagkakahalaga ng 10 beses na mas malaki. At ang pirma ng kanyang ama, mukhang pilit, hindi natural. Pumasok si Lakan sa library, hawak ang diary ng kanyang ina, ang kanyang mukha ay hindi maipinta. Nakita niya si Liwayway na nakatitig sa isang lumang papel, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Inilatag nila ang lahat sa ibabaw ng malaking lamesang gawa sa Nara. Sa isang tabi, ang diary ni Celeste. Sa kabilang tabi, ang peking deed of sale ng mga Zamora, ang mga litrato, ang mga sulat. Ang bawat piraso ay isang bahagi ng isang malaking, masalimuot at madilim na kwento. Magkasama nilang pinagtagpi-tagpi ang lahat. Ang pang-aapi ni Don Raja sa ina ni Lakan ay hindi lang dahil sa galit. Ito ay para makuha ang tiwala ng ama ni Lakan, para makapasok sa kanilang negosyo. At ang pagkuha sa lupa ng mga Zamora ay hindi lang isang simpleng panloloko. Ito ay isa sa maraming kasakiman ng matanda. Naintindihan ni Lakan na ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi dahil sa simpleng kalungkutan. Ito ay isang mabagal na pagpatay sa kanyang espiritu na isinagawa ni Don Raja. Pareho silang biktima ng iisang tao, ng iisang pamilya na nagtayo ng kanilang imperyo sa ibabaw ng mga nawasak na pangarap at buhay. Nag-angat sila ng tingin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng mga ebidensya ng kanilang pinagsamang sakit. Ang kanilang kasal, na nagsimula bilang isang estratehiya, ay naging isang tunay na pagsasanib ng dalawang pusong sumisigaw ng iisang bagay. Katarungan. Tumayo si Lakan, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Ang kalungkutan sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya kay Liwayway, ang kanyang bagong asawa, ang kanyang katuwang sa laban. Wawakasan natin ang kasinungalingan. At ang kanilang imperyo, Liwayway, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado,
ngunit may bigat na kayang magpayanig ng bundok. Ngayon na, para sa ating dalawa at para sa mga inapi. Ang courtroom ay malamig at tahimik, ngunit ang hangin ay mabigat sa tensyon na halos hinihingal ang lahat. Sa isang panig, nakaupo si Don Raja Valeriano at si Tala. Ang kanilang mga mukha ay kampante, napapaligiran ng isang batalyon ng mga mamahaling abogado. Mukha silang mga hari at reyna sa kanilang sariling kastilyo. Sa kabilang panig, magkatabing nakaupo sina Lakan at Liwayway. Walang takot sa kanilang mga mata, tanging isang determinasyong nagbabaga. Hawak ni Lakan ang kamay ni Liwayway sa ilalim ng lamesa, isang tahimik na paalala na magkasama sila sa laban na ito. Ang kaso ay tungkol sa petisyon ng mga Valeriano na ideklarang unfit mother si Liwayway. Ngunit alam ng lahat na ito ay higit pa roon. Ito ay isang pagtutuos ng kapangyarihan, pangalan, at mga lihim ng nakaraan. Nagsimula ang abogado ng mga Valeriano. Isa-isa niyang ipininta si Liwayway bilang isang oportunista. Ginamit niya ang mga artikulo sa dyaryo, ang mga chismis online. Tinawag niya ang kanilang biglaang kasal ni Lakan bilang isang desperadong hakbang ng isang gold digger. Si Tala naman ay umarte na parang isang biktimang umiiyak, naawa sa sarili habang isinasalaysay ang panloloko sa kanya. Ang babaeng iyan, sabi ng abogado, itinuturo si Liwayway, ay walang moral na karapatang palakihin ang isang bata. Ang kanyang impluensya ay mapanganib. Nang oras na para tumestigo si Liwayway, dahan-dahan siyang tumayo. Ang bawat hakbang niya patungo sa witness stand ay mabigat. Naramdaman niya ang titig ng lahat, ang panghuhusga. Ngunit nang umupo siya, huminga siya ng malalim at tiningnan ng diretso ang hukom. Pagkatapos ay ang mga Valeriano. Ang takot na dati gumagapos sa kanya ay nawala, napalitan ng tapang na isinilang mula sa pagmamahal sa kanyang anak at sa pagkauhaw sa katarungan. Ako po si Liwayway Zamora Monteverde. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagbigay diin sa kanyang bagong apelyido. Hindi po ako oportunista. Isa po akong ina. Ikinuwento niya ang kanyang buhay, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang mga pangarap para kay Sinag. Hindi niya itinago ang kahirapan. Sa halip, ginawa niya itong simbolo ng kanyang lakas. Sinasabi po nila na wala akong moral na karapatan. Patuloy niya, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Ngunit ano po ang mas moral? Ang magtrabaho ng marangal para sa iyong anak? O ang gumamit ng pera at kapangyarihan para sirain ang buhay ng iba? Tumingin siya ng diretso kay Don Raja. Kilala ko po ang pamilya Valeriano. Matagal na. Sila po ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa aming pamilya. Inagaw po nila ang aming lupa gamit ang panloloko. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ni Don Raja. Sustained, sabi ng hukom. Ngunit huli na. Ang mga salita ni Liwayway ay naitanim na sa isipan ng lahat sa courtroom. Sunod na tumayo si Lakan. Kalmado siyang naglakad patungo sa witness stand. Ipinresinta niya ang diary ng kanyang ina. Ang petisyon na ito ay hindi tungkol sa kapakanan ng isang bata. Sabi ni Lakan, ang kanyang boses ay may awtoridad. Ito ay isang personal na paghihiganti. Isang pattern ng pang-aabuso na matagal nang ginagawa ng pamilya Valeriano. At ang aking ina, si Celeste Monteverde, ay isa rin sa kanilang mga biktima. Binasa ng abogado ni Lakan ang mga piling entry mula sa diary. Ang bawat salita ay isang dagok sa reputasyon ni Don Raja. Ang courtroom ay napuno ng bulungan. Si Don Raja, na dati kampante, ay nagsimulang mamutla. Si Tala naman ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang ama.
Objection! Hearsay! Muling sigaw ng abogado ng mga Valeriano. Ngunit bago pa man makasagot ang hukom, binuksan ng abogado ni Lacan ang kanyang huling baraha. Your Honor, we would like to call our final witness. Isang matandang lalaki ang pumasok sa courtroom. Payat, may salamin sa mata, at halatang kinakabahan. Siya si Mr. de Guzman, ang dating notaryo publiko na siyang nagpatibay sa peking deed of sale ng lupa ng mga Zamora. Nang makita siya ni Don Raja, ang kanyang muka ay nagpakita ng purong takot. Mr. de Guzman, tanong ng abogado ni Lacan, maaari mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang nangyari mahigit 20 taon na ang nakalipas kaugnay sa lupain ng pamilya Zamora? Nanginginig ang boses ng matanda, ngunit tumuloy siya. Pinilit po ako, sabi niya. Nakatingin kay Don Raja. Tinakot niya po ako, sabi niya. Kung hindi ko gagawin, idadamay niya ang pamilya ko. Ang pirma po sa dokumentong iyon, hindi po iyon ang tunay na pirma ng ama ni Liwayway. Ako po ang pumeke noon sa utos niya. Isang malakas na, hindi, ang umalingaw-ngaw mula kay Tala. Ang buong courtroom ay nagkagulo. Ang mga reporter sa likod ay nagmadaling magsulat. Ang pagtestigo ng notaryo ay isang bombang sumabog sa gitna ng paglilitis. Ito ang ebidensyang hindi na kayang pabulaanan. Humingi ng recess ang hukom. Ang kanyang muka ay seryoso. Habang nagkakagulo ang lahat, nagtama ang mga mata ni Liwayway at Don Raja. Sa mga mata ng matanda, wala ng pagmamataas, tanging pagkatalo. Si Tala naman ay umiiyak, hindi sa awa, kundi sa galit at kahihiyan. Ang kanilang perpektong mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanilang mga mata. Tumayo sina Lacan at Liwayway. Habang naglalakad sila palabas ng courtroom para sa recess, mas humigpit ang hawak ni Lacan sa kamay ng kanyang asawa. Ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamalaking dagok ay naibigay na nila. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan para lumabas. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay halos nakakabingi nang muling pumasok ang hukom. Ang bawat paghinga, bawat kaluskos, ay tila isang malakas na ingay. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa isang desisyon na babago sa takbo ng buhay ng dalawang makapangyarihang pamilya. Tumayo si Don Raja at Tala. Ang kanilang mga muka ay maskara ng pagkukunwaring kumpiyansa. Ngunit ang panginginig ng kamay ni Tala na nakahawak sa braso ng kanyang ama ay hindi maitatago. Sa kabilang panig, tumayo rin sina Lacan at Liwayway. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Isang hindi mapaghihiwalay na puwersa. Isang malakas na pagpukpok ng martilyo ang bumasag sa katahimikan. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at pakinggan ang mga testimonya, nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay malinaw at walang kinikilingan. Ang hukumang ito ay nagpasya. Huminga ng malalim si Liwayway, ang kanyang puso ay malapit nang lumabas sa kanyang dibdib. Ang petisyon na inihain ng panig ng mga Valeriano upang ideklarang unfit mother si Mrs. Liwayway Zamora Monteverde ay ibinabasura dahil sa kawalan ng sapat na batayan at malinaw na intensyon ng paninirang puri. Isang kolektibong buntong hininga ng ginhawa ang narinig mula sa panig ni Lacan. Ang mga luha na kanina pa pinipigilan ni Liwayway ay tuluyan ng bumagsak. Mga luha ng tagumpay. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Tumingin siya ng diretso kay Don Raja. Dagdag pa rito, dahil sa mga seryosong alegasyon at sa testimonya ni Mr. de Guzman, inaatasan ng hukumang ito ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng isang buong investigasyon kay Mr. Raja Valeriano para sa mga kasong pandaraya, pamimekeng dokumento, at paninirang puri na may kaugnayan sa kasaysayan ng pamilya Zamora at sa mga paratang na nakasulat
sa personal na talaarawan ng yumaong si Mrs. Celeste Monteverde. Iyon ang huling dagok. Ang hatol ay hindi lang isang pagkatalo. Ito ay isang ganap na pagbagsak. Ang sunod-sunod na pag-flash ng mga kamera ay parang kidlat sa loob ng courtroom. Napaligiran ng mga reporter si Don Raja. Ngunit sa unang pagkakataon, wala siyang masabi. Ang kanyang imperyo na itinayo sa panloloko ay nagsimulang gumuho. Si Tala naman, sa sobrang galit at kahihiyan, ay marahas na itinulak ang mga reporter na nakaharang sa kanya. Bago siya tuluyang umalis, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Liwayway. Wala nang pagmamataas, tanging purong puot na lamang ang natitira. Isang puot ng isang taong natalo sa sarili niyang laro. Sa mga sumunod na linggo, ang balita ay naging isang malaking sunog na tumupok sa lahat ng natitirang dangal ng mga Valeriano. Ang kanilang mga ari-arian ay pansamantalang ni-freeze, ang kanilang mga kasosyo sa negosyo ay isa-isang umatras. Ang mga socialite na dati nakapaligid sa kanila ay sila na ngayon ang pinagtsitsismisan sa mga mamahaling cafe. Ang kapangyarihan na kanilang inabuso ay ang siya ring instrumento ng kanilang pagbagsak. Isang tahimik na umaga, dinala nila Kan, sina Liwayway at Sinag sa sementeryo. Ang puntod ni Celeste Monteverde ay malinis at napapaligiran ng mga puting rosas. Ito ang unang pagkakataon na dinala nila Kan si Liwayway doon. Lumuhod sila Kan sa harap ng lapida at hinaplos ang pangalan ng kanyang ina. "Ma," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. "Nahanap na natin ang katarungan para sa'yo." Inilapag niya ang isang bouquet ng sariwang bulaklak. Pagkatapos lumingon siya kay Liwayway at Sinag. "Ma, gusto kong ipakilala sa iyo ang asawa ko, si Liwayway, at ang aming anak, si Sinag." Lumapit si Liwayway. Dala ang isang kandila. Sinindihan niya ito at tahimik na nagdasal, isang dasal ng pasasalamat. Naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa babaeng hindi niya man lang nakilala. Isang koneksyon ng dalawang inang lumaban sa kanilang sariling paraan. "Hello po, Lola Celeste," sabi ni Sinag sa kanyang inosenteng boses. "Sabi po ni Tito Lakan, ni Papa po pala, na mabait daw po kayo. Sana po masaya na kayo dyan sa langit." Ang salitang Papa mula sa bibig ni Sinag ay nagdulot ng isang ngiti sa mga labi ni Lakan. Tumingin siya kay Liwayway. Ang kanilang mga mata ay nag-usap ng walang salita. Ang sakit ng nakaraan ay nagsisimula ng maghilom. Ang kanilang tatlo ay hindi na lamang isang alyansa. Sila ay isa ng tunay na pamilya. Ang proseso ng pagbangon ay nagsimula. Isang hapon, habang tinutulungan ni Liwayway si Sinag sa kanyang mga drawing, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan man, ay sinagot niya ito. Mrs. Monteverde?" sabi ng boses sa kabilang linya. "This is Principal Reyes from Hiraya Preparatory School." Natigilan si Liwayway. "Yes, hello po. I would like to personally apologize for what happened," sabi ng principal. Ang kanyang boses ay puno ng pagkahiya. "The school board has reviewed your case again in light of recent events. We are formally reinstating Sinag's scholarship with full honors. We would be privileged to have her as one of our students." Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Liwayway. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan. "Maraming salamat po," sabi niya. Ang kanyang boses ay nag-uumapaw sa pasasalamat. Nang gabing iyon, magkatabing nakatayo sina Lakan at Liwayway sa balkonahe ng Hacienda Lumiwanag. Tanaw ang malawak na lupain na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang hangin ay payapa. Ang digmaan ay tapos na. Niyakap ni Lakan si Liwayway mula sa likod. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. "Tingnan mo ang lahat ng ito, Liwayway.
Tahimik na ulit. Sumandal si Liwayway sa kanya, ninamnam ang init ng kanyang yakap. Salamat, Lakan. Salamat sa lahat. Hinalikan siya ni Lakan sa sentido. Tayo ang gumawa nito. Magkasama. Tumingin sila sa bukang liwayway na paparating. Isang manipis na linya ng ginto ang nagsimulang gumuhit sa madilim na kalangitan. Napakaganda ng liwayway na ito, bulong ni Lakan. At ikaw, liwayway ko, ang nagdala ng liwanag sa buhay ko. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting totoo at payapa. Ang puso niya ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ngunit sa isang maliit na sulok ng kanyang isip, alam niyang ang pagbagsak ng mga Baleariano ay simula pa lamang. Ang legal na laban ay tapos na. Ngunit ang laban para sa tuluyang pagtanggap ng lipunan sa isang tulad niya ay isang panibagong paglalakbay na kailangan pa nilang harapin. 5 taon. 5 taon ang lumipas na parang isang mabilis na pag-agos ng ilog. Tinangay ang lahat ng sakit ng nakaraan at nag-iwan ng isang pampang na mataba at puno ng pag-asa. Sa entablado ng Hiraya Preparatory School, buong pagmamalaking tinanggap ng isang 13 taong gulang na dalagita ang kanyang medalya bilang valedictorian. Ang kanyang buhok ay mahaba at itim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa talino at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Siya, si Sinag Zamora Monteverde. Mula sa hanay ng mga manonood, pinunasan ni Liwayway ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Sa kanyang tabi, marahang pinisil ni Lakan ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno rin ng pagmamalaki. Ang batang pinagkaitan noon ng pangarap ay siya na ngayong nangunguna sa lahat. Ang bawat palakpak na kanyang naririnig ay hindi lang para kay Sinag. Ito ay para rin sa kanilang tatlo, isang musika ng tagumpay. Ang hasyenda lumiwanag ay nagbago na rin. Hindi na ito isang lugar ng paghamak, kundi isang tahanan ng pag-asa. Si Liwayway ay hindi na ang dating kasambahay na laging nakayuko. Siya na ngayon ang namamahala sa operasyon ng hasyenda kasama si Lakan. Ang kanyang husay sa pag-aalaga ng mga halaman ay ginamit niya para palaguin ang kanilang mga taniman. Ang kanyang talino ay ginamit niya para sa kapakanan ng kanilang mga manggagawa. Ngunit ang pinakamalaking proyekto ng kanyang puso ay ang Celeste Foundation, isang organisasyong itinayo nila ni Lakan para tulungan ang mga babaeng biktima ng pang-aabuso at kahirapan na nagbibigay ng legal na tulong at scholarship para sa kanilang mga anak. Ang pundasyon ay ipinangalan sa ina ni Lakan, isang paraan upang bigyang dangal ang pinagdaanan nito at gawing inspirasyon ang kanyang kwento. Isang gabi, dumalo sila sa isang malaking charity ball, isa sa mga pinakamalaking social event ng taon. Habang papasok sila sa grand ballroom, naramdaman ni Liwayway ang mga titig. Mayroon pa ring mga bulungan, mga anino ng nakaraan. Ngunit ngayon, hindi na siya natatakot. Suot ang isang eleganteng Filipiniana gown. Naglakad si Liwayway sa tabi ni Lakan. Ang kanyang ulo ay taas noo. Ngumiti siya sa mga taong bumabati sa kanila. Ang kanilang presensya ay hindi na isang iskandalo, kundi isang simbolo ng lakas at pag-ibig na hindi natinag ng anumang pagsubok. Isang matandang senador na kilalang kritiko noon ang lumapit sa kanila. Mr. and Mrs. Monteverde. Bati ng senador. Iniabot ang kamay kay Liwayway. Hinahangaan ko ang ginagawa ng inyong foundation. Isang malaking karangalan ang makilala ka, Ginang Monteverde. Ang paggalang sa boses ng senador ay totoo. Tinanggap ni Liwayway ang kanyang kamay. Maraming salamat po, Senator. Ang karangalan po ay nasa amin. Sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na tuluyan na silang nanalo. Hindi sa korte, kundi sa puso't isipan ng mga taong dati humuhusga sa kanya. Kinabukasan,
Para ipagdiwang ang kanilang anibersaryo at ang tagumpay ni Sinag, nagpasya silang magkaroon ng isang simpleng picnic. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa pinakamataas na bahagi ng hasyenda, kung saan tanaw ang buong lupain, inilatag nila ang isang banig. Masayang tumatakbo si Sinag. Hinahabol ang mga alitaptap na nagsisimulang lumababas. Kahit hapon pa lang. Ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Nakaupo sina Liwayway at Lakan, magkasandal, pinapanood ang kanilang anak. Ang paligid ay payapa. Ang hangin ay sariwa. Naaalala mo pa ba? Biglang tanong ni Liwayway. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Lakan. Dito sa lugar na ito. Dati, pinapangarap ko lang na sana, balang araw, maging payapa ang buhay natin ni Sinag. Hinawakan ni Lakan ang kanyang kamay at hinalikan ito. At ngayon, Liwayway ko, hindi na ito pangarap. Tumingin si Liwayway sa papalubog na araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Napakaganda. Isang perpektong pagtatapos ng isang perpektong araw. Tumingin siya kay Sinag na ngayon ay masayang naglalatag ng mga bulaklak sa kanilang banig. Ang kanyang anak, ang kanyang buhay, ay ligtas at masaya. Lumingon siya kay Lakan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas, ang lalaking minahal siya sa kabila ng lahat. Ang kanyang mga mata ay napuno ng pasasalamat at pag-ibig na hindi masusukat. Salamat, Lakan. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Hindi lang ang pangarap ko ang natupad, kundi ang pag-asa ng lahat ng babaeng lumalaban para sa kanilang dignidad. Hinaplos ni Lakan ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa pagmamahal na kasing lalim ng karagatan. At ikaw, Liwayway ko, sagot niya. Ang nagturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa lupa o pera, kundi nasa isang pamilyang binuo ng paggalang, katarungan, at pag-ibig. Niyakap niya ito ng mahigpit. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng kanilang lupain, sa piling ng kanilang anak, natagpuan ni Liwayway at Lakan ang kanilang walang hanggan, isang bagong simula na isinilang mula sa mga abo ng nakaraan, isang pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na dignidad ay hindi kailanman kayang agawin ni numan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, Lakan, at Sinag. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon sa buhay. Ito ay nasa tibay ng puso, sa dalisay na pagmamahal at sa dignidad na handa nating ipaglaban. Ang pag-ibig na totoo ay hindi hadlang sa pagkamit ng katarungan. Ito ang pinakamalakas na sandat para dito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Sana po ay napulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang paglalakbay ni Liwayway at Lakan. Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salubin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click na nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwentong Pag-ibig PH.